kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga nagsimula ang bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, sa yan eh. Dahil nakagis na ko na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung restaurant, ay dun sa marami sa amin, dun sa Fundación Borsing. Sabi, yung mapunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. Oo. So, ang isa sa mga yung unang ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kong tumawang tiyo, si Efren Oba. Tapos, nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. Sila yung trainings. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Tanda ko, may ano dyan, may mga recounter. Doon sa tapat namin. At ang kumain. Parang kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s na po siya. 1960s, abay, dito mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na yan. Una-una, parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, may hirap, ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa bulalo na i-syudad na. Oo, ngayon i-syudad na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas at yan po ay kasama sa programa ng Tugon po sa amin. Yung ang programa yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin dito sa Batangas. Maraming salamat. Kaya po natin muna Kaya tayo, kanin muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the bear. Holding me, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinanlagi mo ang lagi kong hinihintay. Ibigay ang inyong kailangan, vitamin katotohanan. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan ilang kaman. Servisyo balita, unang-unang mamamayan. Servisyo balita, asahan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Okay, isang magandang gabi, Pilipinas, at syempre sa ating mga kabarangay. Syempre din sa mga lahat ng mga followers natin na nakikinig
nanonood dito sa ating parang mukhang late night show to. Dapat kanina pa tayong hapon ay nagkataon na tayo may hinihintay na hindi na dumating. Ayan. Anyway, Happy Hearts Day nga pala sa lahat ng ating mga viewers. Ayan. At especially dun sa mga mga nagmamahalan dyan. Ayan. Sana all. Ayan. At magandang gabi po. Siyempre, bago tayo magsimula, ito po, sa ngalan. Ayan. Sa ngalan na muna. Sa ngalan ng ating kasama na si Miss Laarni Parairo na yan, hindi na natin babanggitin. Ating absent na. Anyway, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan. Ayan. Kagaya na sinabi ko nga, mukhang late night show at medyo absolutely delayed telecast. Ayan. Pero live na live po tayo sa inyong internet. Dito yan sa Facebook page ng Serbisyo Balita. Ayan, live na live po tayo. Kaya dun sa mga nais, nais na mag-comment po kayo. Mga pagbati nyo, panawagan, o baka meron kayong question ba. Ayan. Ayan. Okay, yan. Sa ating mamaya, ang ating field reporter ay mag-uulat. Ayan, abangan yan. At meron tayong special topic for today. Ayan, medyo mainit na usapin. Ito yung kumbaga usapang kalye. Mga kwentong kalye, kwentong karsada. Pero hindi naman po kwento to dahil merong ipinapatupad ang ating pamahalaan na dapat masunod. Yan. So, medyo ito, napag-uusapan, napapanahon ang ating magiging special topic for tonight. Hindi ako sarili magsabi ng tonight. Ang alam ko, ngayong hapon. Anyway, kakahintay natin ay hindi na sumipot. Yeah. So, we waited for ganun talaga yata kapag medyo high profile, you keep others waiting kahit na importante at mahalaga. Okay. Acceptable naman magiging excuse dahil it's Hearts Day. Yan, Happy Valentine's ulit yan, sa ating mga viewers. Yan. So, kagaya nga po ng sinabi ko, meron tayong mainit na usapin sa kalye ngayon na dapat linilinaw. Yan, dapat nating linawin. Baka naman kasi magkaroon na naman tayo ng mga chismaks. Yan. Magkakaroon ng chismaks. Tapos yung mga pikon, kapag tinamaan, kakantang ngalot ng mga panga sa galit. Anyway, kaya nga po sinabi nila chismaks. Kaya nga chismaks na alam natin kung talagang chismis nga ba o meron mga dapat paniwalaan sa mga kwento. Okay, so sa ating pag-uusapan ngayong sabi ni Hides Petalios Sugar Apple, Happy Hearts Day to everyone. Kay partner Claire. Ayan, so Happy Hearts Day. Ayan, saan kaya ang venue? Ayan, joke lang. Pangkaraniwan na yan Mamaya ha, medyo ingat-ingat po at baka magkaroon tayo ng Intensity 8. Ayan, Intensity 8 talaga naman sa lahat ng lugar, baka buong Pilipinas naapektuhan ng Intensity 8. Ayan, so abangan po. Anyway, hindi naman kailangan mag-ingat.
Yun nga lang, may iba, during Hearts Day, dapat mag-iingat. Yan, dun sa mga ayaw pang magpadami, ingat. Yan, alam na natin kung paano tayo mag-iingat. At dun siyempre, dun sa iba, mag-ingat kayo. Mag-ingat at baka biglang mahuli. Yan. Kaya kailangan safe, safe, pati ang lugar. Kailangan safe. Yan. Nabalita ko, medyo mahaba na pila. Mahaba na pila doon. At wala na. Bukod sa full house na, fully occupied, yun, overloaded na rin, pati sa car park. Medyo dami naghihintay. Kaya naman, kapag Hearts Day, yeah, dami nagmamahalan. Anyway, so bago natin na simulan ang ating topic for tonight, tayo ay bumalik muna sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sagot Camarines Sur, sa Albay Masbate, Catanduanes Sorsogon, bantog ang pantumina, kasayaw ng Tigulno. Ibigay ang inyong kailangan, vitamin katotohanan. Servisyo. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita, live online yan. Dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ayan, at syempre, ayan, magandang gabi po kay Vice Mayor Este Consejal. Consejal po. Ayan. Nagkamali po. Hindi po lang Vice Mayor. Ayan. Consejal po. Consejal Marlo PJ Alipon. Ayan, magandang gabi po sa iyo. And syempre, ayan, kay, sa magandang gabi kay Mayora Rodora Mariano Amigo from General Trias, Cavite. Ayan, Happy Hearts Day po. Ayan, yan eh, from Heidi. Ayan, so, syempre, bago natin simulan ng ating topic ngayon, tayo ay dadako muna sa ating, ang ating field reporter, straight from CNN yata. Ayan, anyway, ayan, kakaiba naman to ngayon. Kaya very versatile ang ating mga reporters, alam niyo naman yan. So, abangan natin yung, meron tayong pag-uulat na matatanggap mula sa lalawigan ng Cavite. Yan. Straight from Cavite, ang ating reporter. Yan. Live na magre-report para sa ating lahat. Yan. So, kapag okay na ang connection, siguro pwede na tayong mag-start ng ating report. Yan. So, anyway, sa ating mga meron tayong hindi natin alam kung na-cut ang daka. Ayan. So, yun. Hinahanda lang ng ating technician yung
ating ating communications, and hopefully, yan. So, yan, meron tayong papasok na pag-uulat mula sa ating field reporter mula dyan sa lalawigan ng Cavite. Magandang gabi sa iyo, Miss Heidi Atis. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat. Happy Hearts Day. Okay, so anong report natin yan? Okay po, umpisahan ko na. DILG to LGUs. Enforce ban on trikes, pedicabs on national highways. In a news article by the Sunstar publication dated February 7, 2024, it is stated that the Department of the Interior and Local Government reminded local government units of an order prohibiting tricycles and pedicabs from plying along national highways. In a statement Tuesday, February 6, 2024, DILG Secretary Ben-Hur Abalos Jr. said that while they recognize that tricycles and pedicabs provide accessible and affordable modes of transportation, the safety of drivers, passengers, and other road users are of utmost importance. Quote and unquote, it is unfortunate that many LGUs have not been strictly implementing such regulations, which often result in traffic congestion and accidents, he added. Abalos made a statement following the accident involving a bus and a tricycle in Labu, Camarines Norte on February 4 that resulted in injury to the tricycle driver. In February 2020, the DILG issued Memorandum Circular 2020-036 prohibiting trikes, pedicabs, and motorized pedicabs from operating on national highways. It also ordered that LGUs to create their respective tricycle task force to update their tricycle route plan, which includes the penal provisions for violators. In 2022, in Metro Manila alone, 2,829 road accidents were recorded involving bikes, e-bikes, and pedicabs, and 2,241 accidents involving tricycles. This is Heidi Victoria Atis reporting for Serbisyo Balita only here at DZSB, ang himpilan ng katotohanan at pagdilingkod. Ayan, okay, maraming salamat, Heidi. So, Heidi, matanong ko lang. Yes, so dinig mo ako? Yes po. Yeah. Matanong ko lang, kamusta ang implementation ng yun nga sinasabi ng DILG na bawal ang tricycle sa highway dyan sa lalawigan ng Cavite, particular na sa bayan ng Indang? Yes po, especially po dito sa lugar namin, boss. Yung mga e-bikes, talagang hindi prohibited talaga siya kasi national highway to, napakabibilis ng mga sasakyan. So siguro, pwede nating payagan ng mga e-bikes, yung mga bikes, sa mga subdivision or konti lang yung mga dumatay yung hindi siya mabibilis. So medyo stricto ba dyan sa mga lungsod at bayan ng Cavite when it comes to implementing yung guidelines ng DILG regarding sa mga tricycle? Yes po, napaka-strict talaga kasi marami na pong nangyayaring aksidente dito na talagang parang itinutulak ng mga mabibilis na sasakyan yung mga mababagal eh. Tinutulungan, so nagkakaroon ng accident. Ayan. So, syempre, nung umpisa yata, parang nahirapan yata yung mga commuters. Pero sa tingin mo ngayon, medyo okay naman na ano na sila, sanay na. Opo, nagagamit naman nila ito katulad ng sa palengke, pwede yun. Pero nagkukos talaga sila ng traffic. So siguro pwede lang yung mga ganyan sa mga subdivision. Okay, so maraming salamat, Miss Heidi, sa iyong ala CNN report. And Happy Hearts Day. Happy Hearts Day po, boss. God bless everyone. Ayun, so, kala nyo, recorded palagi ang ating news. Anyway, yan. So maraming salamat dito kay Miss Heidi Atis, ating field reporter, isa sa mga pinakabagong field reporter natin dyan sa lalawigan ng Cavite. Yan. Ingat-ingat at basta enjoy the rest of the evening. Yeah. Yun.
So, ang napag-usapan, ika nga, ang pinag-uusapan ngayon na may init na pinag-uusapan sa kalye ay itong ang yung sinasabing implementation, pinapa-implement ng DILG na ika nga yung pagbaban ng tricycle, pagbiyahe ng tricycle sa kahabaan ng highways. Yan. At yun, nagkaroon ng committee hearing ang Sangguniang Panlunsod ng Kalamba regarding dito, kasi alam naman natin na ang Kalamba, kaya malaki ang Kalamba, ang Calamba City, at ito'y dinadaanan ng national highways. Parang ito yung intersection na papuntang Rizal, Quezon, Batangas. Ayan, sa yung Calamba, pati sa Cavite. So, kaya nga medyo nagkakaroon ng agam-agam ng sinasabing ng batas na gustong ipatupad ng DILG. Yun. So, pakinggan muna natin yung ilan sa mga nagsalita nung kanina dun sa committee hearing regarding dun sa pag-amend, yan, amendahan ang existing na ordinansa para makatulong sa mga tricycle drivers, at the same time maipa-implement yung safety. Malinaw naman po doon sa DILG circular na para sa kaligtasan at kapakanan ng mga gumagamit ng kalsada, bawal ho i-operate yung tricycle doon sa highway na ginagamit ng sasakyan na may 4 na gulong na may bigat na higit sa 4 na tonelada at may bilis. Ito yung mahalaga, yung bilis na higit sa 4 na kilometro. No? Pero binibigyan naman po ng exception, yun nga, through ordinance enactment ang Sangguniang Panlungsod kung walang alternative na ruta. Kaya maganda po itong panupalan ito dahil masusolusyonan po yung problema rin ng ating non-tricycle drivers. Mekos-mekos sa pangalan, hindi po si Jimmy Recto po yun. Isa yun sa mga legal counsels. And itong ating technician, yan, nagka-mekos-mekos. Ating, yun, regarding do sa ating topic ngayong gabi, pwede kayong mag-comment kung meron kayong katanungan at sasagutin natin sa abot ng ating pagkaunawa, pagkaintindi, pagkaalam regarding dun sa gagawing pag-amend ordinansa. Ayan. So, yun nga, ang daming mga, yung sinasabi nga natin, medyo maraming nag-react sa nasabing panukala or sabi natin yung nais na ipatupad ng DILG. Inuobliga niya yung mga LGUs na ipatupad yung nasabing batas. So marami tayo nakuha. May mga nakuha tayong mga reactions from the ayan, ito yung ating researcher mukhang ang nakuha lang yata side ng tricycle drivers. Yan, pakinggan natin to. Ako po, masasabi ko diyan ay isa pong mali na ipagbawal ang kagaya namin sa highway. Unang-una na lang po dito, ang maapektuhan dito ay ang mananakay natin na kung saan ang ruta nila ay dadaan ng highway. Pangalawa, ay kaming mga magta-tricycle, ilan libo kaming mawawalan dito sa Calamba ng hanap buhay. Ilan libong tao, pamilya ang magugutom. At sino naman ang bubusugin nila? Ang mga jeep na taga-Tanawan at mga jeep na taga-Santa Cruz. Paano naman kaming mismong taga-Calamba?
ulo ng PRP Toda dyan sa Barangay Halang. Naglabas ng kanyang agam-agam o yung mga concerns kung sakaling mapapatupad to. Pero syempre, malalaman pa natin dahil yun nga, committee hearing pa lang to, so magpapatawag pa ng talagang consultative meeting or public magkakaroon ng public hearing regarding dito. Ito, isa pa sa mga opisyales ng BRP Toda na naglabas ng kanyang sentimiento. Ang mananamasa kasi riyan, San Pedro, Lipa, Santa Cruz, San Pablo, ay imbis na yun ang ikabuhay ng mga driver, ay maagaw pa ng mga namamasahero mga jeep. Yun po ay malaking abawasan sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan. Lalo na driver ang mga maapektuhan. So, ang kanilang concerns, yung mga tricycle drivers, ay mababawasan ng kanilang kita. Of course, syempre, talagang ganun ang mangyayari. At medyo, nasa inflation tayo ngayon, medyo kahirapan, taas ng bilihin, tapos biglang mababawasan ang kanilang kita dahil lang dyan sa pag-implement, pa-implement ng DILG ang kay Secretary Benhur Abalos. Yan. So, kaya nga, sa ating mga viewers ngayon, sa tingin nyo ba nararapat ba na pigilan o alisin sa lansangan ang mga tricycle na bumabiyahe dito? Ayan. So, pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik. Babalik ang Serbisyo Balita live online. Why do people choose Daz Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Lazada. Ibigay ang inyong kailangan, itangin katotohanan. Serbisyo Balita.
Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. Dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Siyempre, sa ngalan ng ating ka-tandem na si Miss Arnie Barrero, pa rin ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Ayan. So, doon sa mga late na nag-tune in, replay nyo na lang. Yan naman nandyan sa ating Facebook page na Serbisyo Balita. And mapapanood rin to sa ating YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. So, huwag nyo pong kakalimutan, libre lang po yun. Yun ay tulong na po ninyo. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel. At ito naman naming Facebook page ay paki-follow, i-share, at mag-like sa ating mga programa. Ayan, magandang gabi kay Ate Edith Policarpio. Ayan, nanonood. At siyempre kay Felix Miguel Javier Abejar. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At kay Sir Conrado Masongsong. Ayun, sayang nga lang. Dapat na-live natin si Sir Boy Masongsong. Dahil siya yung chip ng poso. So, kumbaga, makuhanan sana natin ng konting inputs pa regarding dito sa pagpapatupad ng ban sa mga tricycle sa lansangan. Yan. So, ito lang ang masasabi ng inyong maliit na lingkod. Okay yun, okay yung mga batas. Okay yung mga batas na yan dahil unang-una ay ito yung nagbibigay ng proteksyon sa ating mga mananakay at yung mga tricycle drivers. Alam naman natin na mapanganib ang highways, lalo dun sa mga medyo may mga mabibilis ang sasakyan. O kaya may mga heavy equipment o heavy transport. Yan, mga trailer trucks. Yan. Medyo yung mga lugar na prone sa aksidente. Maganda naman yung hangarin ng DILG. Pero, yun nga, may masasacrifice. May masasacrifice dahil unang-una, lalo sa mga probinsya, bagamat may mga highways dito, hindi ito katulad ng Manila. So, yung mga batas na nais nilang ipa-implement, siguro, pwede yun sa Manila o NCR area. Ayan. Pero doon sa mga probinsya na katulad ng Laguna, ng Calamba, mas maganda siguro na meron mga designated areas o designated yung mga karsada para doon sa lugar na pang tricycle. Kaya yung outermost lane o yung right side, pwede naman sigurong lagyan ng guhit na dilaw para parang sa Manila, meron tayong bus lane. So, ganun din sana ganun ang mapa-implement dito sa Calamba regarding dyan sa pagbabawal. Yan. Although, alam natin na para sa safety ng mamamayan niya, safety ng mga pasero, safety ng driver. Pero, come to think of it, pag-aralan nyo, pag-isipan nyo, ang daming gumagamit ng tricycle sa pamamagitan ng para sa kanilang mga personal needs. Una, sa pagpasok ng eskwela ng mga bata. Kailangan talaga tumawid ng highway. So for example, just example lang, yung Bukal, Barangay Bukal, may mga bata na papasok sa Litcherian High School sa Calamba City Science High School. Kung saan man school dyan sa loob ng bayan, tatawid at babaktasin yan ang highway. Ayan. Una, ano ang medyo naging kung bakit parang mahihirapan ang mga mananakay, ang mga estudyante natin. Dahil, ewan ko ba dito sa Jeepney Association ng Los Baños kung bakit hindi na nila pinatupad na magkaroon sila ng biyahe papasok ng Calamba. Yun lang. So, ano ang sasakyan ng mga bata?
pagpasok sa school. Paglalakarin nyo magmula Bukal hanggang sa Kabayanan. So, ilan lang yan. Yun naman sa mga may mga karinderya o may tindahan, namimili sa trade center dyan sa crossing, namimili sa bayan doon sa may merkado. Ulitin natin yung lugar na pupuntahan. Bukal. Barangay Bukal. Diyan na lang, sa Barangay Bukal. O Barangay Pansol. O hanggang Bagong Karsada. Maraming mga namimili, madaling araw, maga ng kanilang gagawing paninda para sa araw na yun. Saan nila isasakay yun? May jeep ba na bumabiyahe na papuntang Pansol o Bagong Karsada mula sa loob ng bayan? Doon sa crossing area, saan pa manggagaling yung mga, mga bumili ng kanilang paninda sa trade center? Saan sila sasakay? Sa terminal, sa crossing, para may jeep. Ang tanong, kung sila ay nagbabayad, pagpalagay natin, hindi naman natin alam ang singilan dyan. Pagpalagay, 100 to 150 ang isang karga sa tricycle para lang may hatid sila doon sa kanilang tindahan o bahay mula sa trade center. Sa tingin nyo ba yung dami ng kanilang pinimili? Oo, itinransport natin through kariton o tricycle dun sa terminal. May magsasakay kaya ng jeep sa ganung halaga? Hindi ko alam. Hindi natin alam kung talagang ganun ang singilan. Paano naman yung mga namili sa merkado? Saan nila isasakay ang kanilang paninda? Saan nila idadaan? Okay lang sana siguro kung dun sa bypass na hindi pa naman nagagawa, yung sa San Jose to Bukal bypass. Pero ganun pa rin. Hanggang bypass lang yun. Makakabot ba yun sa kanilang mga tindahan? Yung biyahe na yun? Babagtasin pa rin ang highway. Ang daming maapektuhan. Bukod sa hanap buhay ng mga tricycle driver, yung mga maliit nating naghahanap buhay na walang ibang dadaanan ng kanilang sasakyang tricycle kung hindi highway. Yan, ito binibigay lang natin ang ating opinion. At gusto natin liunawin na hindi natin binabatikos whosoever na nandyan sa sanggunian. Baka isipin nyo na naman na pinupuna ko kayo. Ang sinabi ko, mabuti at nagkakaroon kayo ng mga ganyan dialogo o mga pag-uusap o meron kayong mga pagdinig para maayos ang mga ordinansa. Ito para sa paglilinaw, ito ay batas na ng DILG matagal na. Pero ang sinasabi nga, ang sabi nga nung abogado kanina dun sa committee hearing, there is a way para matulungan o maibsan kung yung agam-agam pwedeng i-revise, i-amend yung ordinansa. So may paraan. Langan nga lang, kailangan muna pag-aralan ng maigi. Talagang kailangan ng masinsinang pag-aaral to kung paano ang mga solusyon na maaari nating magawa upang hindi naman maka-apekto masyado sa ating mga tricycle drivers, pati yung mga mananakay. So nakakatuwa lang naman na napagbigyan tayo ng isa sa mga masipag at mahusay na konsehal ng City of Calamba na isa siya sa mga kasapi o miyembro ng Committee on Transportation. So, pakinggan muna natin ang kanyang suggestion na maaring pwedeng ipatupad o ilagay dun sa ordinansa para mas
ma-decongest ang traffic. At the same time, ay patuloy pa rin ang makakapaghanap buhay ang ating mga tricycle drivers. Pakinggan natin itong si Konsehal Arvin Manguia. Actually po, kailangan talagang ipatupad yung national rules, passing a proposed city ordinance sa banning ng tricycle along the highways. So kaya nga po nagkaroon kami kanina ng committee hearing para magkaroon ng ordinansa para mabigyan po ng tuloy-tuloy na hanap buhay din itong ating mga tricycle at hindi sila totally ma-van sa national highways. Kaya po yung isang ordinansa na pinag-usapan po kanina kasama ang LTO, ang Highway Patrol at ang ating POSO na meron po tayo ngayong inaayos na ordinansa na magkameron ng tricycle lane within National Highway ng Calamba from crossing to Bagong Kalsada and crossing ng Calamba to checkpoint hanggang dun sa San Cristobal, then checkpoint to Barangay Canlubang. Kaya po, ito naman ay ating ginagawa para siyempre sa kapakanan din ng ating mga mananakay. So kaya nga po sabi ko kanina, hindi naman po lahat kung tricycle driver ka, pwede ka lang dumaan dyan sa tricycle lane na yan. Siyempre, kaya nga sabi ko kanina, magkameron tayo ng color coding. Halimbawa, itong street na to, kulay dilaw. Susunod na street, ibang kulay naman. Para naman hindi lahat ng tricycle ay pwedeng dumaan dito sa tricycle. Lalo na, siyempre, may mga tricycle tayo from upland. Kung bababa rin sila dito, talagang magkakameron na tayo ng traffic. Kaya, I suggest kanina, na yung mga tricycle association lang dito sa National Road ang pwedeng dumaan dyan sa tricycle lane na yan. Ngayon, kung passing through ka lang ng Calamba, wala namang problema. Pero kung ikaw ay membro ng ibang asosasyon dito sa Calamba, kagaya nga nung sa Upland, siguro pwede kang maghatid hanggang doon lang sa kantuhan o doon sa highway. Then, meron ng ibang tricycle na talagang doon lang bumibiyahe sa highway. Para naman makaiwas doon sa much more traffic. And yung mananakay natin, syempre, kagaya kanina, napag-usapan yung barangay Makiling, to Turbina hanggang sa Real. Masyado talagang high risk yung aksidente dyan. Kaya sabi nga nung ating poso ni Sir Boy, baka po pwede na wag nang lagyan ng tricycle lane ang area na yan para for the safety naman ng mananakay po natin. So yun, nabanggit nga ni Konsehal Arvin Manguia yung mga maaaring pwedeng isama sa ordinansa. Ika nga, para hindi naman mahirapan o magipit itong ating mga tricycle drivers. Yung sinasabi nga niyang tukuyin kung ano yung yung hotspot o yung medyo mas malamang na maging prone sa aksidente sa karsada. Ayan, katulad niya nga, sabi nga, magmula crossing ng Calamba, yung kahabaan naman papuntang Batangas hanggang doon sa boundary ng Santo Tomas. Ayan. Alam naman natin na medyo maraming mga tumatahak ng kahabaan ng highway, Maharlika Highway, ng mga heavy equipments, mga mabibigat na truck, yan, mahabang truck. So, sabi nga, ayaw naman natin, ayaw naman ng sangguniang panglunsod at ng pamalang lunsod na magkaroon ng disgrasya sa lansangan. So, meron ding nais na siyempre may pinahayag naman yung isa sa mga dumalo na pangulo naman ng
Calamba City Toda Federation na si Jake Recto. Yun, tama yun. Yung tumama dun sa pangalan. Yan, pagpasensya na kanina. Abogado po yun, hindi po si Recto yun. Yan, hindi po si Jim Recto. So pakinggan natin yung nais sabihin ni Pangulong Recto. Hindi naman po kami against doon pagdating po sa safety. Napakaganda po ng safety po. Kami naman din po, gusto din po namin na ligtas po kami makakauwi sa aming bahay. Una-una kami po ang inaasahan ng aming pamilya. Kung kami matidisgrasya, kawawa din po pamilya namin. Kami naman po ay nag-iingat po sa aming buhay. Para kami naman makatustos po sa aming pamilya. Napakaganda po ng safety. Una-una, iniingatan din po namin ang aming pasahero. Bakit kamo niya po? Kasi dito po kami nabubuhay. Hindi po namin gusto saksan ang aming mga pasahero. At ganun din po ang aming katawan. Siguro wala naman pong ni isa dito na gusto saktan ang kanya sarili. Kaya nga po, ang hiling po namin, baka pwede mag-try run tayo sa kahabaan ng crossing hanggang Makiling na sa kanang bahagi. At i-evaluate natin kung magkakameron po pa talaga na aksidente, saka natin pag-aralan muli kung ano po gagawin. Sa ngayon po, marami po mga apektuhan dyan Pag malaki po ang, medyo maganda po kitaan kasi dyan sa National Highway. Kaya kung mapapagbigyan po kami sa kanang bahagi, siguro naman po, tignan po natin kung magkakameron pa ng aksidente. Ayaw din po namin ma-aksidente kami, totoo po yun. Kasi pag kami na-aksidente po, kawawa po pamilya namin. At kawawa din po yung aming sakay. Kaya nga kung mabibigyan tayo ito na makataan po sa kanang bahagi, baka po maging safe po ang ating mga tricycle driver at ganun din po yung aming mga pasahero. Yeah, tama naman yung sinabi ni Kuya Jimmy Recto. Sino bang may gustong masaktan? Yeah. Sino bang gustong may masaktan? At syempre, sila yung naghahanap buhay, ayaw nila madidisgrasya. Pero katulad nga ng sabi ng ilang representative ng POSO, ang aksidente ay aksidente. Kaya nga, biglaan nangyayari. Kaya nga, aksidente ay hindi natin inaasahan kung kailan mangyayari at saan mangyayari. Bago tayo patuloy kay Dexter Gallardo, Happy Valentine's. Ayan, maraming salamat sa iyong panonood. Ayan. Okay. So tama naman. Walang may gustong masaktan. Pero to the point na sinasabi nga, medyo mas malamang na prone sa aksidente ang kahabaan ng Maharlika Highway. Yan. Nag-iingat nga tayo, nasa tabihan nga tayo, may designate nga na tricycle lane sa bandang kanan, pinakakanan bahagi ng highway. Biglang merong nawala ng preno o nawala ng giya na truck, humahagibis. Nag-iingat na yung driver doon. Nahagip. Bakit? Dahil dun sa lugar na yon, nandun yung medyo mas delikado yung mga sasakyan. Unlike, nakatulad na nga sabi nga niya, mag-designate ng tricycle lane dito naman sa kahabaan ng southbound Manila southbound road o highway. And may nagsabi nga, bakit hindi i-reclassify ang naturang highway? Doon sa kangat. Kasi dito nga sa highway natin, yung sinasabing Manila South Highway, medyo tama nga ang sinasabi nga ng mga umaten ng nasabing committee hearing na hindi naman makakalampas ng 40 yung takbo ng tricycle dahil sa dami na lang ng establishmento, dami na ng sasakyan, ay at least doon medyo safe yung kahabaan na yan. Para at least yung kapero na sinasabi nga natin kanina, yung mga magmumula sa barangay Bukal na pupunta sa loob ng bayan, yan, for whatever purposes, ay mapapayagan.
that goes the same dun sa bagong karsada. Kaya nga, isa sa mga nais isulong na pagbabago sa ordinansa o pag-amend ng nasabing national na batas ay yung pag-designate ng tricycle lane na pwedeng gamitin ng mga pedicab, ng bisikleta, ng e-bikes. Yan, especially yung mga e-bikes. Yan. Mamaya, akala nyo ligtas na kayo. Yan. Mamaya, siyempre, mamaya pag-uusapan natin yan. May pag-uusapan tayo regarding dyan sa mga e-bikes na yan. Medyo nagiging pasaway na rin naka-e-bikes. Yan. Siyempre, sa ating pagbabalik, Sandy Oliverio, the best. Holding me, baby. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo ang lagi kong hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga Bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong Bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa marami sa amin, dun sa Station po, Crossing. Sabi yung yung mapunta sa Pablo. yung crossing ng araw, wala pa yung highway. So, ang isa sa mga yung unang ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kong lumabang tiyo, si Efren Oba. Tapos nandyan din yung Rosing Grace, andyan na rin. May sila yung trainings. Tapos tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. At tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng helicopter. Doon sa tapat namin. Para kumain lang ng bulalo. Bulalo. 1960s. 1960s, abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tendency ng mga tao, pagdayo dito, may hirap, ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa ulat ng ating bayan. Nakikisudan na. Oo, ngayon i-isudan na. Ay siya, maraming salamat Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas at yan po kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat. Meron po natin muna tayo. Kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best.
Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo, ang lagi kong hinihintay. Ibigay ang inyong kailangan. Ako'y tanging katotohanan. Servisyo balita. Unang-unang mamamayan. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online. Dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ayan, syempre, sa ngalan ng ating katandem na si Miss Larry Barrero, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. So, tuloy natin ang ating sa ating nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At ganun pa rin ang ating pag-uusapan. Kaya nga, yung pagre-regulate. Pagre-regulate ng paggamit sa highway ng mga tricycles. And, kagaya nga sabi nga, kanina nakausap natin si isa sa mga mahusay, magaling na konsehal ng lungsod ng Calamba na si Arvin Mangia. Ayan. And meron pa rin siyang nais na sana mapadagdag dun sa i-amend na ordinansa o national na batas na DILG regarding dun sa mga tricycle. Pakinggan natin yung yung isa sa mga nais niya sana na mapadagdag. Kasi kung merong color coding ang isang asosasyon, kung kulay pula ka, dito kayo sa lane na to, sa inyo yung street na yan, pag may lumahok na ibang tricycle dyan, ora mismo kita na agad ng mga poso natin, ng mga manghuli natin na merong out of play na tumatakbo sa line na yon. Kaya napakaganda, kagaya nga nung nakita natin sa Tanawan, sa Lipa, yung mga tricycle nila, yung body ng mismong tricycle, may kanya-kanyang kulay. Kaya alam natin agad kung merong ibang tricycle na bumibiyahe, lalong-lalo na kasi may mga nangyari dito na aksidente ng hold up, ng rape, ng mananakay ng tricycle na from other bayan. Kagaya nga po nung pulis ako, kung natatandaan niyo, may nahuli tayong rapist. Diyan siya ng rape sa bandang Look. Yung pala, taga Victoria pa siya. Kumbaga malaking bagay na identify agad natin yung tricycle. Kung kaninong asosasyon ba yan. At kita natin kung may prangkisa siya o wala. Yun. So, bago nga naging mahusay na konsehal ng lungsod ng Calamba si Councilor Arvin Mangia ay una muna siya naging mahusay na pulis. Yan. Maraming nasolve ng mga kaso yan. Maraming nahuli, mga tiwali, yan, mga pasaway. Anyway, so maganda yun. Maganda yung, kasi na-obserbahan naman ng inyong lingkod, yung sa lungsod ng Tanawan, dito sa lalawigan ng Batangas, nung nagkaroon ng color coding, ay maganda ang naging resulta ng nasabing yung traffic scheme. Bukod dun sa patupad sana dun sa ordinansa yung tricycle lane, ay pati na rin yung color coding ng bawat tricycle, bawat toda may designated na kulay para alam kung ano yung lugar na binabiyahihan. Para medyo, bawas na rin ang traffic. Masabing hindi na magkamekos-mekos insan ang trapiko, lalo na sa loob ng kabayanan ng Calamba.
mismong town proper. So, isang magandang panukala sana maidagdag yung color coding. Yan, color coded scheme para sa mga tricycles. And yan, syempre, bago siyempre natin tapusin, pakinggan muna natin yung isa pang agam-agam ng ating mga tricycle drivers, lalo na kapag napatupad na ang nasabing kung sakali na pilalagay sa amended na ordinance ay yung tricycle lane. Yun, lagyan natin ng isang mahabang kulay orange na linya yung bandang kanan. Tapos pwedeng doon lang bumagtas yung mga tricycle o yung iba pang maliliit na sasakyan. Isa sa mga agam-agam siyempre dapat sana ay mapatupad na maayos ang batas. At the same time, hindi maging abuso yung mga enforcers. Ito, pakinggan natin to. Yun nga po yung isa po namin sa problemahin po, di ba po, yun po yung nabanggit na mananatili lang po kami sa kanang bahagi. Minsan po, hindi naman po talaga makaiwas, minsan magsasakay yung jeep o magbababa, kasunod po namin. Ang pakiusap lang po namin sa mga enforcer po sana kung maaari po, tingnan natin po yung tricycle driver kung ito ay talagang hindi sumusunod. Kasi makikita naman nila yung hanggang sumunod at hindi po sumunod. Kapag po umovertake po ng tricycle ng kapraso, bumalik po sa kanang bahagi, siguro naman po hanggang sumunod siya sa batas. Meron naman po yung tricycle driver na pag-overtake dire-diretso, ayun po yung makapal na po mukha nun. Handa na po yung hindi sumunod sa batas na po. Yun lang po pakiusap namin sana sa mga enforcer na huwag kami huli yung saglit lang naman na babalik naman din po kami sa kanang bahagi po. Pagka-overtake naman po, balik po kaagad. Yun lang po yung pakiusap po. At doon po sa takbo po at bilis po, ang ano po namin dito, kung makikita niyo po ngayon yung area po ng Calamba sa National Highway, puro establishment na po, nandiyan po yung mga school, SS, yung mga ano po. Talagang hindi naman po kami nakakatakbo na po ng ganong kabilis. Kasi po may mga pedestrian lane dyan na kinakailangan di mag-minor. Tama naman po kayo, kung siya joke po kanina, medyo marami din po matitigas din po talaga ang ulo kung mag-drive pa-uwarang po. Eh ngayon, kung magkakameron po ng ordinansa na talaga sa kamang bahagi lang kami, ay may iwasan na po yung ganung bagay na magpasayaw-sayaw po sa gitna ng karsada o sa highway. Kaya po yun ang hinahabol po namin, magkaroon sana ng ordinansa na kami pinapayagan sa kanang bahagi. At upang ganun din po, may iwasan din po yung aksidente po sa National Road. Na po. Isa pa po, nagpapasalamat po kami, pina-implement kayo ng mga crosser, yung paggamit po ng to sa tulay po, na doon po dumadaan yung mga tao sa footbridge po. Maraming salamat po at una, nakaiwas na din po sa traffic, yung mga tao at naging safe po. Yun na po, ang pakiusap po namin, sana huwag kami huliin ng konting overtake, tapos mabalik po kami sa kanan. So yun, may konting concern. Sana ipatupad ng maayos at tama yung yung batas na ordinansa. Especially dun sa hindi naman natin sinasabing dun sa present na hanay ng mga enforcers. Yan. Ulitin ko malinaw na sasabihin ko. Baka na naman bigla na naman may pamekos-mekos ng impormasyon, may mag-chismax, baka na naman sabihin, iba na naman ang kwento. Yan. Para sa paglilinaw. Ito, yung kwento, bago yung bagong administrasyon. Panahon nung dati, hindi yung panahon ngayon, hindi yung mga bagong set of enforcers ngayon, dating nangyari. Dahil merong ganon, may isang tricycle driver na flinag down dahil gumitna daw siya. Samantalang, kaya napagitna ay nag-overtake dun sa tumigil na jeep. So, hindi pa naman katulad ng sinabi ni Kuya Jimmy na nagdire-diretso sa gitna. Kakalampas pa lang niya nung jeep,
kakabungad pa lang, bigla na lang siyang rinag-down. So sana naman, yun yung sinasabi natin, yun yung medyo konting concerns nila. Sana mapatupad na maayos yung ordinansa. At sana naman, wag naman na, brutal na pagitna lang dahil may iniwasan, ticket na agad. Let's be careful dun sa ganung mga sistema. Hindi naman siguro, katulad nga, sabi nga, makapal na yung mukha ng driver kung talagang nagdire-diretso sa gitna. Pero kung nakaamba pa lang at papasok rin naman, babalik sa tricycle lane, sana talas-talasan ng ating mga enforcers ang kanilang mata. Baka naman tumigil yung jeep. Meron pang nakatigil pa rin dun sa harapan niya. Pwede medyo mahaba-haba yung babagtasin sa gitna. Pero it doesn't mean na hindi sila susunod sa ordinansa o sa batas. Sabi nga, maraming mga pasaway din. Yan. Maraming pasaway na driver. Aminin na natin, ang dami yung mga pasaway. Lalo na yung mga kolorum. Anong reason kung bakit may pasaway? Kulang sa education. Education sa road safetyness, road ethics, and road safetyness. Yan yung sinasabi natin. Kulang sa edukasyon. Kaya may mga pasaway. Pag nakahawak lang ng manibela ng tricycle, harurot na. Kung makaliko, kung maka-U-turn, basta-basta na lang. Huwag naman sana masasaktan yung ating mga kasamang mga kaibigan tricycle drivers. Pero aminin natin na may mga pasaway. Baka nga parang ang labanan yan kung 10,000 ng mga may tricycle dito sa lungsod ng Calamba, baka mga 5,000 to 6,000 mga pasaway. Sa totoo lang. Andyan nga minsan, dati, naalala ko, ginagamit pa pang drag racing ang tricycle, kahabaan ng barangay Halang. Na hindi ko malaman nga kung yung mga dating panahon na yun kung anong ginagawa ng mga tanod, parang nakikipanood pa yata. Yun yung sinasabi natin. Yun yung sinasabi kung bakit gusto ng DILG na i-implement na bawal ang tricycle sa highway dahil kulang sa kaalaman ang mga pasaway na driver na nagkokos ng traffic, nagkokos ng aksidente. So kung mag-a-amend ang ating sangguniang panlunsod ng ordinansa, much better. Pero ito lang papaalala ko sa ating mga butihin at kagalang-galang na mga konsehal. Lagi natin tatanda, katulad ng sinabi ng dating Senadora Laila de Lima at pati dun sa programa ni Pastor Dennis Ustaris. Anuman plano, anuman proyekto o anuman batas ang gagawin natin, lagyan natin ng social justice, yung makatarungan sa bawat isa. Kailangan may katwiran at katarungan ang mga batas na papa-implement natin sa ating mga localities. So tama yung ginagawa ng mga ng sangguniang panlunsod ngayon. Meron silang public hearing, ini-scrutinize yung pagbabago ng batas o pagdadagdag through committee hearings. Pero sana naman ang kabilin-bilinan po ng inyong maliit na lingkod, pairalin pa rin natin ang social justice. Social justice. Mga batas, mga patakaran, mga programa at proyekto na may katwiran at merong hustisya, katarungan.
na siyang makakatulong, makakabuti sa inyong mga constituents. Wala tayong pagtutol sa nais na ipatupad ng DILG. Wala rin tayong tutol kung babaguhin o amyendahan ang mga ordinansa as long as ito'y makakabuti at hindi makakapagpahirap sa mas nakakarami. Maasa po ang inyong maliit na lingkod. Nalalagyan po natin, isasang-alang-alang po natin ang social justice sa paggawa nitong panibagong ordinansa o pag-amend ng ordinansa para sa kapakanan ng mga tricycle drivers at mga mananakay. Para na rin sa kanilang safety. Pero huwag po natin masikil yung kanilang hanap buhay at yung everyday life ng mga mananakay. So sana po, umaasa po ang inyong lingkod na mapag-aaralan ng mabuti ang nasabing ordinansa at magagawa na maging mas makatarungan, may katarungan, may social justice na nakapaloob dito bago ipa-implement. So sa lahat ng ating mga viewers ngayong gabi, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pag-share at pag-like ng aming programa. And sana naman po ay kayo'y mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at mag-follow sa aming page at syempre sa ating YouTube channel. Ayan. So sa lahat ng ating mga viewers ngayong gabi, pasensya na po. Naging the-nightly program. Pero anyway, sa susunod na episode naman ng Serbisyo Balita Live Online ay balik ulit tayo sa dating oras. Nagkataon lang talaga na tayo may hinintay. Medyo high profile ng Indian. Ayan. Anyway, wala tayong magagawa. Kung gano'n, mga high profile, mahilig mang Indian, nangako, di naman tutuparin. Daming alibay. Pero unawain natin, it's Hearts Day. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Ayan, baka may date. Kaya hindi na nakasipon. So, sa ngalan ng ating katandem na si Miss Laarni Barreiro, po ang inyong lingkod, RJ Salgado. Ayan, RJ Alakdan Salgado na bumabati sa inyo ng magandang gabi, medyo malamig. Ayan, and siyempre, Happy Hearts Day sa lahat ng mga nagmamahalan dyan. Happy Valentine's. Enjoy the rest of the day. Maraming salamat po.